Mukhang nakakatakot po yung balita natin dito. Sapagkat sabi rito ay merong isang expert na nagsabing next buyer of XRP may not be human, hindi daw tao. Kaya alamin po natin kung ano yung kanyang paliwanag kung bakit po niya nasabi ito. Ang ating source po pala ng ating balita dito ay itong si Times Tabloid. Yan, meron po kasing isang napakalaking pagbabago na naman ang nangyayari ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency na tiyak na magpapabago sa pananaw nating lahat bilang mga investors. Kadalasan kapag nag-uusap po tayo tungkol sa susunod na bull run o ang pag-angat ng presyo ng XRP, ang lagi po nating inaasahan ay ang pagpasok ng mga retail investors. O kaya naman ay ang mga dambuhalang institutional funds tulad po ng mga bangko at Wall Street. Pero ayon po sa isang sikat na crypto analyst na si Crypto Sensei dito, ayan, mayroong isang bagong pwersa na darating daw sa market na posibleng humigop sa supply ng XRP. At ang masakit po na katotohanan ay ang susunod na wave ng demand ay maaring hindi po magmula sa tao. Tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Ang susunod na major buyers na XRP ay maaaring mga machines o AI agents na kumikilos ng mag-isa ng walang tulong o approval ng kahit sinong tao. Kaya nakakatakot, kaya pasabog po tayo dyan. Ngayon ay dito po pumasok ang pinakabagong hakbang ng Ripple kung saan opisyal po nilang inilunsad ang tinatawag na XRPL AI Starter Kit. Ito ay isang developer toolkit na nagbibigay daan sa mga AI agents na magpadala at tumanggap ng payments direkta sa loob ng XRP Ledger. Ibig sabihin, ang mga artificial intelligence systems na ginagamit natin ngayon ay may kakayahan na ring humawak ng sarili po nilang wallet at mag-execute ng transactions ng mag-isa. Kaya pag-uusapan po natin dito ngayon kung ano ang ibig sabihin nito para sa ecosystem, paano po ito gumagana, at ano ang magiging epekto nito sa sirkulasyon ni XRP. At ayan, simulan po natin sa kung paano nga ba gagana ang machine-to-machine payments. Paano nga ba nagagawa ng isang machine na magbayad sa kapwa niya machine? Ang sekreto po sa likod nito ay ang tinatawag na X402 payment standard. Yan. Ito ay isang protocol na nagpapahintulot sa mga AI systems na magbayad para sa mga digital services sa tuwing sila ay gumagawa ng standard web request. Sa simpleng paliwanag, kapag ang isang AI agent ay kailangang gumamit ng isang advanced API o kaya ay kailangan nitong mag-access ng data para sa model inference o mag-settle po ng mga invoices sa pagitan ng iba't ibang digital services, hindi na ito kailangang magpaalam sa isang human manager para mag-approve ng credit card payment. Ang AI mismo ang magpapadala ng crypto payment gamit po ang network para makuha ang serbisyong kailangan nito. Sa aking opinion, isipin po ninyo mga ka-crypto ang ganitong scenario. Meron pong isang autonomous drone o isang AI program na nag-o-optimize ng supply chain para sa isang malaking korporasyon. Kapag ang sistemang ito ay nangailangan ng dagdag na cloud computing power sa ibang server, automatic itong magbabayad gamit ang X402 protocol sa loob lang ng ilang milliseconds. Kaya napakabilis. Ang dating proseso na nangangailangan po ng accounting department, pirma at bank transfer na umaabot po ng ilang araw ay mangyayari na ngayon sa isang snap ng daliri lamang. Kaya para sa akin, napakalaki po ng potensyal nito dahil binubuksan nito ang pinto para sa isang buong ekonomiya na pinapatakbo ng makina. At yan po ang tinatawag nating machine economy. Ang pinakamagandang bahagi rito, ang Ripple ay hindi lang nakapokus sa retail adoption. Tinitignan na nila ang infrastructure na gagamitin ng buong mundo sa susunod na 10 o 20 taon
habang umuusbong ang artificial intelligence. Ito ay isang napakatalinong hakbang dahil ang mga AI agents ay walang emosyon. Hindi po sila nagpapanic sell, hindi sila natatakot sa FUD, at hindi po sila nagdadalawang isip kapag tama ang kalkulasyon ng system. Gumagalaw sila batay sa logic at saka efficiency. Ngayon, ay bakit XRP at RLUSD ang pinili po ng Ripple? Ayan, ayon po sa pagsusuri ng analyst na si Crypto Sensei, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang XRP Ledger ang pinakamatinding platform sa project na ito. At yan po ay dahil sa speed at saka cost. Ayan, ang kanyang speed at ang kanyang cost. Ang XRP Ledger ay kilala po sa kakayahan po nitong mag-settle ng transaction sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo at ang transaction fees po nito ay napakababa at napaka-predictable. Para sa mga AI agents na gumagawa ng libo-libong maliliit na transaction o micropayments bawat minuto, napakahalaga na ang fees ay hindi nagbabago at hindi po nagkakaroon ng congestion ang network. Upang mas maging stable ang transaction, kasama rin sa toolkit ang RLUSD, ang dollar-backed stablecoin ng Ripple para magsilbing stable unit of account habang ginagamit po sa XRP para sa liquidity. Ngayon, kung titignan po natin ang kasalukuyang market, ang X402 standard ay pinamamahayan pa ng USDC sa mga networks tulad po ng Base at saka Solana. Ayan, the 402 market is still young and currently dominated by the USDC on Base and Solana. Ngunit, ang pagpasok po ng Ripple ay nagpapakita na handa silang makipagkompetensya pagdating sa performance at simplicity. Kung ikaw ay isang developer na nagtatayo po ng isang AI infrastructure, ano ang pipiliin mo? Isang network na pabago-bago ang bayad kapag maraming gumagamit? O isang network tulad po ng XRPL na subok na ang katatagan sa loob ng maraming taon at may garantisadong mababang bayad? Ang opinion ko po rito ay simple lamang mga kakripto. Ang pagsasama ng XRP at RLUSD ay ang perpektong kombinasyon para sa mga makina. Ang RLUSD ay gagamitin para sa mga fixed prices. Halimbawa, kung ang halaga ng isang API call ay eksaktong 1 sentimo ng dolyar, mas madaling kalkulahin ng AI kung stable ang hawak nito. Ngunit sa likod ng mga transaksyon ito, si XRP ang magsisilbing tulay para sa instant settlement at cross-border transfers. Ito ay isang malaking banta sa mga traditional na payment rails dahil pinatutunayan nito ng XRPL ay handa na para sa hinaharap na hindi na umaasa sa mga lumang sistema ng bangko. Yan, pag-usapan naman po natin ang pananaw ng crypto community. Matapos pong ibahagi ng analyst ang kanyang pananaw, nagkaroon po ng malalim na usapan sa crypto community tungkol sa magiging takbo ng teknolohiyang ito. May 3 magkakaibang opinyon ang lumitaw mula sa mga eksperto at mga market observers na nagbigay po ng mas malawak na pananaw sa usaping ito. Ang unang pananaw ay nagmula po sa isang commenter na positibo sa ideya ngunit nag-iwan ng isang praktikal na paalala tungkol po sa asset preference. Ayan, ang asset preference. Ayon po sa kanya, totoo na ang mga AI systems ay pipiliin ang pinakamabilis at saka pinakamurang network. At malaki po ang tsansa ng XRPL nga ang mangingibabaw. Ngunit nagbigay po siya ng babala na hindi ito otomatikong nangangahulugan na XRP agad ang gagamitin ng mga algorithms. May posibilidad na gumamit muna ang mga makina ng ibang mga tokens o stable coins sa loob ng ledger hanggat ang presyo ng XRP ay hindi pa nagiging ganap na stable at mataas ang liquidity upang maiwasan ang price volatility habang naglilipat ng pondo. Ayan. Sa aking opinion naman, may punto ang komentaryong ito na dapat po nating pag-isipan. Ang mga AI ay idinsenyo para maging matipid,
at umiwas sa risk. Kung ang presyo ng XRP ay sobrang galaw-gaw o pabago-bago sa isang partikular na araw, maaaring magpasya ang algorithm na i-route muna ang transaction gamit ang RLUSD o ibang stable asset. Gayunpaman, sa aking palagay, kahit na stable coin ang gamitin sa ibabaw ng network, ang bawat transaction sa XRP Ledger ay nangangailangan pa rin ng kaunting XRP para sa distraction fee o gas fee upang maiwasan po ang spamming. Ibig sabihin, kahit sa ang anggulo titignan, ang aktibidad ng mga AI agents ay patuloy pa rin magdudulot ng patuloy na paggamit at pagkasunog kay XRP sa background. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa position at ang machine speed drain. Ang ikalawa at ikatlong pananaw naman mula sa community ay mas direktang bullish sa mga pangmatagalang holders ng XRP. Ang ikalawang eksperto ay nagpahayag na ang hakbang na ito ng Ripple ay isang napakatalinong position para sa umuusbong na machine economy dahil nagbibigay ito ng tunay na competitive edge kumpara sa mga dominanting stablecoins na walang katulad na native layer performance. Ngunit, ang mas nagmarka sa marami ay ang ikatlong pananaw dito. Ang sabi niya, ayan, a third commenter, he argued that AI agents will not just use the ledger occasionally. Ayan, sabi niya, ang mga AI agents ay hindi lang basta gagamit ng ledger paminsan-minsan kapag kailangan nila. Dahil ang mga makina ay nangangailangan po ng bilis at seguridad bawat segundo. 24/7 nang walang tulog, mapipilitan po silang mag-ipon at humawak ng XRP bilang kanilang permanenting reserves. Ang kanyang hula ay magkaroon po ng isang tinatawag na machine speed drain on the float. Ayan, highlight lamang natin. The prediction was a machine drain on the float, with the AI systems becoming the largest institutional holder of the asset over time. Ibig sabihin, ang mga AI systems ang magiging pinakamalaking institutional holders ni XRP sa paglipas ng panahon dahil mabilis po nilang hihigupin ang mga natitirang supply sa market upang masiguro ang operasyon ng kanilang mga network. Ayan, dito naman po papasok ang aking opinion. Kung iisipin po nating mabuti, ang konseptong ito ng machine speed drain ay parang isang higanting vacuum cleaner na dahan-dahang umuubos sa mga XRP na nakatambak sa mga exchanges. Isipin po ninyo na lang ang kaibahan ng tao sa makina. Ang tao, kapag nakabili ng XRP, pwedeng magbenta bukas kapag natakot o kailangan ng pera sa totoong buhay. Ang makina, walang personal na pangangailangan. Ang tanging layunin nito ay panatilihing buhay ang kanyang system. Kung ang kalkulasyon ng AI ay nangangailangan ng 100,000 XRP bilang reserve para sa operational cost nito sa susunod na 5 taon, bibilhin nito yan at itatago sa wallet nito nang walang balak ibenta. Kapag libo-libong AI agents sa buong mundo ay nagsimula ng mag-ipon ng XRP para sa kanilang sariling mga operasyon, ang magiging epekto nito sa circulating supply ay napakatindi. Mas liliit po ang XRP na pwedeng mabili ng mga normal na tao at kapag mababa po ang supply ngunit patuloy ang pagtaas ng demand mula sa mga autonomous systems, alam na nating lahat kung ano ang logical na direksyon ng halaga ng asset. Ito ang dahilan kung bakit ang XRPL AI Starter Kit ay hindi lang basta isang simpleng update para sa mga developers. Ito ang panimula ng isang tahimik na revolusyon kung saan ang crypto at AI ay magiging iisang organismo. At ayan sa kabuuan, ang ibinahaging ulat po ng analyst dito ay nagpapakita ng isang structural shift sa kung sino o kung ano ang lumalahok sa ating mga crypto markets. Ang Ripple ay unti-unti nang naglalatag ng pundasyon para sa hinaharap. At ang pagsasama ng AI sa XRP Ledger ay isa pong malaking hakbang pasulong.
Ang tagumpay ng sistemang ito ay nakasalalay na lamang sa developer adoption, sa pag-unlad ng X402 market, at kung paano ididisenyo ang mga susunod na AI agents upang mas piliin ang XRP kaysa sa ibang mga networks. Ang mahalaga po rito ay handa na po ang teknolohiya ng Ripple habang ang ibang mga project ay nagsisimula pa lamang mag-isip tungkol sa aspetong ito. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag sa mga susunod na updates at lagi po nating tandaan na ang edukasyon sa technology ito ang ating magiging gabay sa bawat desisyon po natin sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.